Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo dumako sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ibig kong samahan niyo muna ako sa pag-aalay ng kanyang ng gawain ito at sa pagbabasa. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po na patuloy kami na nakakapaglingkod sa iyo na humihingi ng kalinisan sa aming paglapit. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga mali namin na naisip, nagawa. O Ama, natingnan, nabanggit ng aming mga labi. Ang lahat po ng ito ay aming inihihingi ng tawad sa iyo, Ama, upang kami ay may kalayaan na makasamba sa iyo at makapakipag-aral ng iyong mga banal na salita. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya sa iyong gawain. Patuloy mo kaming samahan, lalo na ang iyong maliit na lingkod na gagamitin mong mangusap. Gamitin mo lamang pong alulod ng iyong mga banal na salita, O Ama, na huwag po ang iyong lingkod ang makikita, kundi ang iyong mga pagpapahayag ng iyong mga banal na salita na magdadala ng buhay na walang hanggan sa bawat makikinig, sa bawat susunod sa iyong mga palatuntunan. Samahan mo kaming muli, O Ama, sa pagtunghay ng iyong mga banal na salita. Ikaw po ang magdindika ng lahat ng ito, O Panginoong Diyos, at ang bigyan mo ng kapangyarihan ito na baguhin ang aming mga buhay, upang kaming lahat ay makalapit sa iyo na malaya at ang pagkilos mo ay patuloy na maganap sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa ipon lahat ng papuri, karangalan, kalwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Samahan niyo ako sa pagbabasa, mga kapatid. Maraming beses na napag-aaralan natin at natutunghayan ng mga ito dito sa Matthew chapter 11 verse 25 to 27. Verse 25. Nang panahong yaon, ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. 26. Oo nga, Ama, sapagkat gayo nang nakalulugod sa iyong paningin. 27. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. Napakaganda ng mga maganda at mabuti yung mga nakasulat sa Biblia. Pero kung titingnan natin, bakit naglilihim pa siya? Mukhang hindi maganda kung sa intellectual na kaisipan lang ng tao, no? So, kung sa karunungan lang ng tao ang pagbabasihan, hindi maganda na maglilihim pa yung Diyos. Ba't ililihim niya pagkatapos ipapahayag niya sa sanggol? Sabi nga, it is strange to think how God does these things. Masyadong very strange ito. God hide and reveal Himself. So, ang pamagat nito, God revealed Himself in simplicity. No?
na nung binabasa ko ito, bagamat nabasa ko ng ilang beses at na i-share na ito, meron doon sa puso ko na kakaiba ang pakiramdam habang binabasa ko. Napapanahon ang bagay na ito sa mga nasa mensahe sa huling panahon na ito. Bakit kaya mayroong Biblia, mayroong mga mensahe na naka-imprenta, nasa magnetic tape, nasa cassette tape, no? Subalit ang mga nagsisipagbasa, hindi pa rin makuha yung tamang-tama na kahulugan ng bagay na ito. Ano kaya ang dahilan? Bakit ganito ang nangyayari? No? Mayroong tiyak na dahilan. Kaya nga kung mababasa natin nung ang mga Hudyo ay lumusob sila sa Hai at namatayan sila ng 36 na katao. Samantalang ang pangako ng Diyos, kahit magagalusan, wala. Kaya ang sabi ng mensahero, sabi niya, they don't even need a nurse. They don't even need a band-aid nung time na yun. Kasi kahit galos, hindi dapat magagalusan. Pero bakit may namatay na 36? So nagtaka si Joshua kasi ang pinangakuan ng Diyos si Joshua. Ang kinakausap ng Diyos si Joshua. Ang dumating kay Joshua na kaunawaan, sabi niya, wait, there is something wrong. Merong mali kung bakit nangyari ang bagay na ganun. So nagtanong siya sa Diyos, hindi siya pwedeng makapagtanong sa tao, hindi rin alam ng mga tao. Yung right spirit niya, no, nagtanong siya sa Diyos. So ang Diyos, nagpahayag ang Diyos sa kanya na mayroong gumawa ng kalokohan doon sa kampo nila. Yung nga si Achan, di ba? Nagnakaw siya ng mga samsam. At ngayon naman, sa panahon natin ito, kung titingnan natin, bakit merong malaking kaguluhan? Tingnan ninyo, sabi nga ng ating kapatid kanina sa exhortation, naghasik ng mabuting binhi ang Panginoon at yung kaaway, naghasik naman ng panirangamo. So, ang dalawang ito ay magkalapit. Pareho silang tumatanggap ng biyaya, ng ulan na nagpapalaki sa kanila. No? Galing sa langit, galing sa Diyos. Pero, yung isa, panirangamo. Yung isa, mabuting binhi. So, hindi pareho. Magkaiba ang naghasik nito. So, ngayon, ito ay nagkakaroon ng kaguluhan. Kahit sa mga mananampalataya sa panahong ito, nagkakaroon ng kaguluhan ang mga nasa mensahe. Pero kung papansinin natin, sabi nga kanina, bakit hindi nagkakaroon ng kaguluhan ang iba't ibang relihiyon? At pinagsisikapan nila na bigkisin ang kanilang mga miyembro sa kanilang mga relihiyon, sa kanilang mga denominasyon. At hindi sila nagkakaroon ng mga kaguluhan, no? Kasi tanggap na tanggap naman ng mga miyembro nila kung ano ang itinuturo ng kanilang iglesia. So walang kaguluhan. Pero sa message, sa mga mensahe sa huling panahon na ito, kung papansinin natin, ito yung nagkakaroon ng mga hindi pare-pareho yung paniniwala, hindi pare-pareho yung pagkakaunawa. So may naghahasik din ng discord. No? Sa mga ganun, sa mga denomination, kung titingnan ninyo, matitibay ang kanilang pagkakabigkis. No? Kaya kahit na anong share mo sa mga ito, hindi mo basta mapapaniwala, except na lang kung talagang ito ay pinili ng Diyos. At kung ang Diyos ang naglalabas sa mga ito, sa kanilang relihiyon o sa kanilang paniniwala, no, katulad ng paglalabas ng Panginoon kay San Pablo sa kanyang paniniwala, Diyos lang ang maaaring makagawa nito. So kahit na anong mag-evangelize ka ng mag-evangelize, no, yuyurakan lang ng mga ito ang perlas. Kaya sabi ng Panginoon, nag-warning siya, huwag niyong basta ihahagis ang perlas sa mga baboy.
Kapag hindi tinatanggap ito, isa lang ang kahulugan. Hindi sila pinili ng Diyos. Hindi sila kalakip sa pag-agaw. No? Isa lang ang magiging kalakip. Ano bang nagiging problema? No? Sa kasimplihan ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang mga salita, ito yung naging cause ng yung wise and prudent. Sabi niya, miss him a million miles. Nawalay sila ng milyon-milyon na layo, no? Meron akong binabasa, ito'y nasa third seal, no? Ibig kong basahin sa inyo kung paano ang church. Sabi niya, but when the real thing is to be revealed at the last day, so we are at the last day, no? When the real thing is to be revealed at the last day of the last part of the church, we are the last part of the church, is when God has said that He would send us according to the Scripture. And we've searched it through and through. Sinesearch ang Scripture through and the messages. Nagdadabdel. Ang makakakita nito, yung mga may eagle eyes, no? That he predicted that the spirit of Elijah would return in some person. Now I think that's been made just as clear. And we're looking for that to happen. Somewhere, an anointed person in the last days to rise up. You'll hear a lot of fanatics, sabi niya, and everything else, but that just tries to, sabi niya, it's the devil, sabi niya, trying to take away from the real one. Yung devil ang nagsisikap na alisin yung tamang pagkaunawa ng tao, no? And he gets there, sabi niya, but it will properly identified. Ang makaka-identify nito, yung true church. You know that Elijah was, sabi niya, and what? That you'll know. And then when, sabi niya, the elect will know. Tingnan niyo kung paano mawawalay, hindi makakaunawa ang true, wise and prudent. Tapos ang sabi niya, not the others. The elect will know. Not the others. Hindi yung iba. Hindi makakaalam yung iba. They sure won't do it. They will miss it a million miles. They will miss it a million miles. Kasi meron silang karunungan, no? We've been through all that and showed how they miss John. Na-miss nila si John. Hindi nga nila makilala si John the Baptist eh. Di ba tama sa Biblia? Biblically, how they miss Elijah. Na-miss nila si Elijah. Hindi ba dapat dumating muna si Elijah bago maghanap ang Hindi nila, sabi ng Panginoon, truly Elijah has come. Sabi niya, dumating na siya. Sabi niya, at ginawa na yung ibig nilang gawin sa kanya. Pinatay na. Sabi niya, doon lang nila, kahit yung mga apostol, sabi niya, how they miss Jesus. Si Jesus, yung mga Pharisees, Sadducees, scribes, na-miss nila na yung Jesus na hinihintay nila, yung Messiah. How they miss them all the way along. And they'll do the same thing. Ngayon, the same thing, sabi niya. Because the Bible said they would see. So then, in that time, it will be yung mga makakakita, sabi niya, it will be very humble. Very humble, sabi niya. It will be so simple. Sabi niya, that what will make people fall away from it. Kaya mag-fall away yung mga wise and prudent sa salita ng Diyos,
at sa message ng mensahero ng Diyos. Sabi niya, that will make people fall away from it. It is too simple for them. Masyado itong simple para sa kanila. Sabi niya, we find out and always, when people get smart and educated and know a whole lot, then they just, sabi niya, just the kind that misses it. Doon nila mamimiss yung sinasabi, yung dumadating na ginagamit ng Diyos. Pero yung church, hindi. Sabi niya, the church will know it. Malalaman ito ng church, no mga kapatid. Kaya ang sabi, nung may nagtanong sa ating kapatid, sabi niya, would the bride of Christ have a ministry before the rapture? Meron bang ministry, yung bride, yung wife ng Panginoong Yesus, bago mag-rapture? Ang sagot ng ating kapatid, ito. Sure! Tiyak. Kapag sure, sabi niya, tiyak ito, tiyak. Nung sinabi ng Panginoong Yesus sinabi ng Diyos, you will surely die. Wala yung baka. You will surely die. Yung lest ye die. Wala yung lest. Ye shall surely die. So, sure. That's what is going on right now. Naghaganap ito ngayon. Sabi niya. See, the bride of Christ, certainly. So, may katiyakan. Tiyak, ano? It is the message of the hour. Merong message of the hour. Ito yung spiritual food in season na ating kinalalagyan. Kaya sabi kanina ng ating kapatid na nag-exhort, yung message ni Noah, hindi mo pwedeng i-message ngayon. Yung message ni Moses na deliverer siya sa Israel, hindi mo pwedeng i-message ngayon na i-deliver mo yung Israel. Hindi mo pwedeng sabihin na gugunawin ng Diyos yung lupa sa pamamagitan ng bagyo, sa pamamagitan ng ulan. Ipinapakita lang ito, tingnan niyo yung sign. So as it was in the days of Noah, sabi ng sign, so as it is the coming of the Son of Man, Jesus Christ. Ano yung time ni Noah? Bagyo. Ulan. Hindi nyo ba nakikita kahit na doon sa mga iba't ibang lugar, nagkakaroon ng mga bagyo, nagkakaroon ng flood, nagkakaroon ng tag-ulan? Sign ito na bago dadating ang Panginoon, may makikita muna tayo ng ganon. Pero ang lupa, sabi niya, inihanda ito sa apoy. Hindi niya gugunawin yung lupa ngayong ito sa pamamagitan ng tubig na palulubugin uli yung mundo sa pamamagitan ng tubig ng katulad ng kay Noah. Hindi. So yung mga message na ito, God made them all so simple. That's why the wise and prudent miss them all. Kapag ka ang isang manggagawa, tumaas na, hindi na nag-humble, mawawala na yung guidance ng Holy Spirit. Hanggang sa amin ito, nagkakaroon na ng kanya-kanya, and they are creating division among the message believers. Yung mga denomination, wala na tayong magagawa doon. Ang Diyos lang ang nakakaalam kasi kung sino yung ililigtas at hindi. So ang sabi niya, yung bride of Christ magko-consist, sabi niya, she is consist of apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors. Is that right? The congregation nagsabi, amen. That's the bride of Christ. Sure, sabi niya. She's got a ministry. So meron tayo palang ministry na nakakaligtaan lang natin. So ang kailangan, ginaganap natin yung ating katungkulan sa ministry. Lahat tayo, no? She's got a ministry, great ministry,
The ministry of the hour. Ito yung the ministry of the hour, itong kinalalagyan natin. It will be so humble. Humble, ito, sabi niya. Remember, sabi niya, how many was here? Magtatanong siya. Remember what I preached on humility. So, kailangan yun ng mga manggagawa, yung mga nasa message. No? Remember, when God predicts anything great to happen, the people are looking so far away by their wisdom. Till they miss what happened, sabi niya. Hanggang sa mamiss nila ang mga pangyayari. Ngayon, mayroong pangako ang Diyos na body change, mababody change tayo bago tayo ma-rapture. Nagkakaroon ng mga iba't ibang unawa sa mga ganito. Sa Seven Thunders, nagkakaroon ng iba't ibang unawa ang mga tao. At nagkakaganon. See, ang sabi, the end-time believers always go to the great teachings but neglected God from His simplicity. Yung mga nasa message, nasa end-time message, no? Yung mga wala sa message, hindi na sila yon. Nakabigkis na yan sa religion eh. Nakabigkis na yan sa kanilang sa mga organized na itong religion. Hindi mo man sila pwedeng siyeran. Hindi sila tatanggap. So sabi, kapag hindi nila, ini-ignore nila ang salita ng Diyos, leave them alone. Kaya natin silang lumaki, ang mga churches nila, mabibigkis sila doon, pagbibigkis-bigkisin sila ng mga angel, at sila ay itatapon at susunugin. Subalit yung mga trigo, sabi niya, yung wheat, no? Iipunin lahat ito sa barn ng Panginoon. So, ganun yung pangako ng Diyos sa atin, no? Hayaan natin sila, talagang yung kanilang destination sa kanilang pananampalataya ay doon. Kaya hindi natin pwedeng baguhin ito. Ang lahat ng bagay ay nagaganap na lang sa atin. At sa panahon natin ito, sabi kasi ng Biblia, be ye therefore perfect as even your Father in heaven is perfect. So mahirap ito. Minsan, katulad ng naipatutunan ng ating kapatid, kahit makasabay mo lang sa daan, kung minsan bigla kang ikat. Minsan, may masasabi ka na ang ibang, yun ba, kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung titingnan natin, basta wag ka yung pagmumura, yun talagang, tingnan ninyo si Jesus, maganda kayang sabihin sa mga tao na hindi mananampalataya na sabi ni Jesus, kayong lahi ng ulupong, kayong lahi ng mga ahas, ang inyong tatay ay your father is of the devil. Yung tatay ninyo yung diablo. Harapan ito, no? Ano kaya yun? Tama kaya yung ginagawa ni Jesus nung nagsasalita siya ng gano'n? You are of your father, the devil. Sabi niya, kayo ay sa inyong amang diablo. Sabi niya, sabihin mo nga yung tao ngayon na gano'n. Pero si Jesus ang nagsalita nito. No? Pero hindi naman siya nagmumura nun eh. Totoo lang yung sinasabi ni Jesus Christ na their father is the devil eh. Siya yung inyong ama. Sabi. Nung pumunta siya sa templo, na marami siyang nakita na nagbibili ng mga pang-alay na mga ibon, mga hayop. Magpapalit ng mga salapi, sabi niya. Pinagtataob niya yung mga lamesa. No? Pinaghahampas niya ng lubid. Kung makita ngayon sa isang tao
na mananampalataya ang ganung bagay at ginawa yun sa mga unbeliever at sa mga mali, sobra naman ito. Baka sabihin, tayo mismo sabihin natin, sobra naman ito. O ibalik natin kay Jesus, sobra naman si Jesus. Pinagtataob niya, pinaghampas niya, ganun ba? So you cannot judge a righteous man, no? Pagdating sa mga ganung bagay. Bakit? Galit lang siya sa mga mali. No? Hindi ko sinasabing gayahin ninyo, no? Kaya lang hindi natin pwede siyang judge sa ganun, no? So ngayon, marami sa mga preachers, no? Sabi kasi ng ating kapatid, it's perfection time. God shows to us from the simple teachings. Pataas ng pataas. Pero simple lang eh. Pagka masalimuot pa ba ang Godhead? Talagang masalimuot lang ito doon sa hindi nakakaunawa. No? Doon sa hindi naintindihan yung mula doon sa kaisipan ng Diyos. Masalimuot talaga ito. Mahirap. Pero kapag ipinahayag ng Diyos sa iyo, yung itinatago niyang ito, hindi ba simple lang? Nire-reveal niya sa simple way. Kaya lang, kailangan simple lang yung tao natatanggap. Kapag ang tao, nag-isip siya ng mataas, marunong siya, hindi niya makaintindihan ito kasi bumaba ang Panginoon sa simpleng bagay ng pagpapahayag. So, ang kailangan, maging simple rin tayo. Walang marunong, walang mataas, magpakumbabang lagi pagdating sa salita ng Diyos. Pag narinig natin yung salita ng Diyos, at hindi natin naintindihan, lagi yung konsultahin yung Diyos. Tapos magbasa, magdasal. Ano po ang ibig sabihin nito, Panginoon? Kasi ang tao, kahit na anong gawing explanation nito, kung hindi bubuksan ng Diyos sa isang tao, hindi maintindihan ng tao. Maraming scholar ang nakamiss nito. Maraming marurunong na tao ang nakaligtaan nito. Kaya sabi ng ating kapatid, maging humble ka. Magpakumbaba ka. Aminin mong wala tayong alam pagdating sa mga bagay na ito. So these preachers, they look forward to see great things coming, sabi niya. Yung mga scholars, mga Pharisees, Sadducees, mga scribes, tinitingnan nila ang mga ito. So, ngayon, but God, sabi natin, but God made all His work so simple so that the simple could understand it. The simple could comprehend it. Maintindihan ito ng simple, yung simpleng tao. Kaya tingnan niyo, pag gano'ng kasimple yung kinukuha niya na magmensahe, mga sheep herder, mga pastol, no? Kasi alam niya, no? Mga fishermen, marunong silang, sabi niya, gagawin kitang fisher of men, sabi niya. Biro mo yun? Simpleng tao, sabi nga ng ating kapatid, parang hindi man lang alam nila yung isulat yung pangalan nila, tapos gagamitin ng Panginoon ng mangaral. O paano ngayon yung nag-aral? Eh saan ka kumuha ng karunungan para mangaral? Kami ang aaralan mo. Nag-aral kami sa Bible School, nag-aral kami sa seminary. Si John the Baptist, sa ilang lang siya nag-aral. Kaya lang, ang teacher niya, yung the greatest teacher. No? Kaya lang, hindi nila matanggap yung greatest teacher. Ang gusto nila, yung ministro dun sa loob ng eskwelahan, yun ang magtuturo. Hindi nagbibigay ng Holy Spirit yung tao. No? Ang nagbibigay ng Holy Spirit, ang Panginoon. No, darating sa atin. Kaya lang, dadating ito in a simple way. Doon sa humble heart. Doon lang dumadating. We know God is great. Talagang ang Diyos, great siya. Sino magsasabi na hindi great yung Diyos? Biro mong sabihin lang niya, let there be heaven, lilitaw yung heaven. Hindi ba great yung Diyos na ito? No? Lahat ng bagay na sabihin niya, na nagka-come to pass, nagmamanifest, ay talagang great God ito. No? God is great till many people want to reach God in great things, in great achievements.
Oh, pag sinabi na, pinakamalaki yung church namin, pinakamalaking building, pinakamatibay, pinakamayaman yung church namin. Ang akala ngayon ng tao, yun ang basihan ng Diyos para malaman ng sino mang gustong manampalataya na yun ang basihan na ito ay nasa kanila ang Diyos. Hindi, sabi niya. Ito yung mga hindi nakaka-recognize ng kasimplihan ng Diyos. Ito ngayon ang nakakalungkot, no? So God revealed Himself in simplicity. Kaya gusto niya, yung church niya ay simpleng church. No? Yung mga pinili niya ay mga simple. Yung mga kababaihan, mahal na mahal niya yung simpleng mga babae. Yung mga kalalakihan, mahal na mahal ng Panginoon, yung mga simpleng lalaki. No? Ganun yung church. At yung mga ito na nag-aakala na sila ay nasa kanila ang Diyos. O nga naman, sino bang church naman ang magsasabi na, dito na kayo magsipag-attend at wala sa amin ang Diyos. Sino pang pupunta sa iyo? Wala nang pupunta sa iyo. Sino? Wala naman pala sa iyo yung Diyos. Bakit mo kami iniimbita? Nandiyan kami magsisimba. No? Walang nagtuturo ng ganon. Walang nagtuturong relihiyon na mapasama ang isang tao. No? Kaya lang hindi yun ang basihan ng Diyos. Hindi yun ang batayan ng Diyos. No? So they stumble in simplicity. That's why they miss God. Doon sa kasimplihan, na-miss nila yung Diyos. They tried to understand God. Pinagsikapan nilang maunawaan yung Diyos sa eskwelahan. No? Sa mga seminaries, pinagsisikapan nila na maunawaan nila ang Diyos. Till they became, sabi ng ating kapatid, they became high-polished church. Worldly. They have this worldly wisdom. Yun ang na-create sa kanila. Na-miss nila yung revelation ng Diyos sa simpleng bagay. So praise God, yung church ng Panginoon, mananatili itong simple, no? Sabi ng ating kapatid, and to test a minister, sabi niya, hindi mo pwedeng i-test yung minister sa inabot niyang education. Na ibabasa mo, ay ito, ano ito? Nag-aral ito sa Bible school. Sabi niya, may certificate ito. Sabi niya, hindi mo daw siya pwedeng i-test doon sa ganun. No? Hindi mo pwedeng i-test na eto, pinakamalaki yung sweldo niya sa, kung nagkasarwa ito sa kumpanya. Hindi mo pala pwedeng gawin nyo na maging basihan na pwede siyang mag-minister. Ang galing mag-English nito. Sabi niya, hindi yun ang pwedeng maging basihan mo na siya ay, doon mo siya itetest, doon mo siya bibigyan ng qualification niya para siya ay maging ministro o manggagawa. No? Ito, gawin natin siyang deacon, gawin natin siyang assistant pastor, gawin natin siyang pastor. Kasi popular siya eh. Pagka narinig ng marami na siya yung nasa sa atin, siya yung nagpapastor sa atin, maraming magsisipunta. Kasi, una, sikat siyang artista. Magaling siyang kumanta. Hindi mo pala doon pwedeng i-test o kung titingnan yung qualification ng isang manggagawa na kukunin ng Diyos. Ang sabi ng ating kapatid, but to test him by the word of God. Try his spirit if it is from God. Kung ito ang spirit niya ay sa Diyos. It would be God's way of testing his man, sabi niya, that he sent out to preach the word. So ganun ang Diyos kung paano siya magpadala ng isang propeta niya. Sabi ni Micah, kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang sasabihin ko.
Yan ang propeta ng Diyos. No, kahit na anong mangyari, sabi ng Diyos, uulan. Nung sinabihan si Noah, hindi nagbago yung sinabi ng Diyos kay Noah. Yun din ang sinasabi ni Noah. Kung magkakaroon ng pag-agaw, yun ang sinabi. Magkakaroon. Kung magkakaroon ng body change, magkakaroon ng body change. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. O paano pa tayo makakaalis sa mundong ito kung walang body change? Alam nyo, sabi nga ng ating kapatid, marami ang natatakot dun sa, nung i-preach niya yung death. No? Kinatatakutan ng tao, yung death. Sabi niya, pero hindi naintindihan ng tao, yung alam lang na death ng tao, yung namamatay yung laman. No? Pero yung tunay na kahulugan ng death, it is a separation, eternal separation from God. Yung death, sabi nga niya, kaya nga, kung maintindihan daw, yung sinabi ni Paul, na yung death, sabi niya, ito'y pakinabang pa. Paano kang makikinabang? Pero, dahil dun sa Pileo Lab, no? Pagmamahal, no? Natin sa mga mahal natin sa buhay, magkasakit pa lang, umiiyak na tayo. No? Minsan kahit matanda na, kung ano-ano yung mga inilalagay na pandugtong ng buhay sa tao, kahit hirap na, ayaw pang matulog, ayaw pang mamatay. No? Kung magagastusan na lang malaki, ayaw pa rin. No? Pero doon ka lang maaaring makapagpahinga. Yung isang tao, tingnan niyo si Lazarus, ibig lang ipakita ng Diyos na mukhang mataas na ito. No? Para sa mga tao. Si Lazarus, ang daming patay doon sa libingan, pero nung lumapit ang Panginoon, yung libingan lang niya, ang nilapitan niya, na binuhay niya. Pero si Lazarus, natulog, namatay ulit. No? So, saan pupunta yung tao? Kung hindi mamamatay yung tao, hindi matutulog. Tingnan nyo nga, kung yung 65 years old, o 70, 75, 80, 85, 90, 95, naku, kahit yung tungkod mo, hindi mo na mahawakan siguro. No? 95 ka na, 100. Nandun na sa wheelchair. Kung di ka na lang subukan, hindi ka pa makapagmuya. Sa pagmuya, hirap na. Ganun yung buhay. O hindi na mamatay. Umabot na ng 120. Wala na. Pati mata, malabo, hindi na makakita. Pati pagmuya, kawawa lahat yung nag-aalaga. Pero sabi niya, kung nasa Panginoon ka, matutulog lang. Hindi ito naghihirap. So, ganun hindi matanggap ng maraming tao. Kung yung kamatayan na yun, hindi matanggap ng maraming tao, no? Tingnan ninyo yung mga message, ganun din hindi matanggap ng tao. No? Yung magdadala ng buhay na walang hanggan ngayon, yun ang hindi matanggap ng tao. Ganun na napahiwalay ng tao. So ngayon, today they preach, magpipreach sila ng philosophy. They teach how to defend their faith. Tuturuan sila ngayon na, meron tayong defender of faith, ha? Totoo ito. Meron sila. Huwag kayong basta maniniwala kahit kanino. Ha? Baka naman pag-alis nyo, iba na yung mag-iiba na kayo ng paniniwala. Tandaan natin, ang mga ganito, nagkukulong. Ibig sabihin, hindi dumating, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Hindi dumating. Bakit? Baka mag-iba na kayo, ha? May mga payo na ganito. Akala natin, di nangyayari ito. Kahit saan, sa mga denomination na ito, kahit saan pumunta yan, may mga utos kagad na ganyan, mga kapatid. Didepensahan yung kanilang pananampalataya. Didepensahan yung creeds. Didepensahan yung kanilang denomination. Didepensahan nila ang kanilang religion. It is happening.
Totoong-totoo yung mga pangyayari na noon pa sinabi ito. Ang tagal na itong sinabi. Pero ngayon, nangyayari. Kaya nga ganun, ang mga Pharisees, noong time ni Jesus Christ, ganun sila kung magdepensa sa kanilang religion. The history repeat itself. At sa panahon ngayon, hindi yung mga Pariseo, yung mga ordinaryong mga mananampalataya ngayon, ang nagdidepensa sa kanilang. Kung magdidepensa ka rin lang ng matibay, bakit hindi pa yung depensahan mo, yung salita ng Diyos, yung tunay na magpapalaya sa sa mali. Di ba? Malalaman mo yung katotohanan. So, anong nangyari sa kanila? Sabi ng ating kapatid, they left the world. Because they say, all the mysteries, yung lahat ng mysteries, sabi niya, naririnig natin ito sa mga Trinitarians. Mysteries and cannot be understood by anybody. Hindi maintindihan ito, mystery. Sabi nga ng Diyos, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Tama naman. Sabi nga, yung thought ng Diyos hindi pwedeng maging thought ng tao. Hindi nga pwede. Tama naman eh. Tama rin sila. No? Yung thought ng Diyos hindi pwedeng maging thought ng tao. Kasi dapat ikaw yung pumaloob sa thought ng Diyos. Kaya sabi niya, nagsasalita ako, sabi niya, ng mga makalangit na kung hindi niyo maintindihan, sabi niya dito sa tiyan natin, ano. Saan ba yun na? Ito. Sabi niya, kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, dito pa lang sa lupa, mga kaisipan pantao pa lang, no? Hindi nyo pinaniniwalaan, sabi niya, dito sa John chapter 3, verse 12, no? Paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Eh, lalo mo hindi paniniwalaan yung mga bagay na nauukol sa langit. Di ba? Paano mo paniniwalaan yung merong theophany dun sa langit? Eh, nauukol sa langit. Yun lang dito sa lupa, hindi mo mapaniwalaan na sinasabi ni Jesus Christ na siya ay anak ng Diyos. Na hindi siya. Kaya ka namin binabato, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Hindi na mapaniwalaan yun. Di ba? Eh, paano kung mangungusap pa ng panlangit? Lalo na hindi maintindihan. Sinabi na nga ng Panginoon eh. Sabi yung pastor sa atin. Sinabi na nga ng Panginoon, brother, na my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. So, hindi natin maintindihan yung mga yan, kasi mga mysteries. O may katwiran sa ngayon pagdating ng judgment. Kasi mystery yung pinakita mo sa Biblia. Hindi. Sabi ng Biblia, kung magpapatuloy sa pagbabasa, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God, daming mystery ng Diyos eh. The mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. Tapos! O ano, mali ba yung nagsalita? No, tama. Tama. Kaya lang na-miss ng marami, mga manggagawa at mananampalataya. Na-miss nila. Hindi sila nagpatuloy kasi nakakulong na sila sa relihiyon. Hindi sila makausad. Kasi kung ano yung pinapakain ng relihiyon, yun lang ang of America. Wow, late naman. Ang laki-laki ng mundo, tapos one half lang ng Amerika yung Holy City, New Jerusalem. Ba't ganun lang naman kalaki? Hindi kasi marami yung maninirahan doon. Di ba? At sa arka, kaya ganun lang kalaki, hindi marami ang sasakay sa arka. Hindi maraming tao. So yung makakapamuhay doon sa Holy City, New Jerusalem, na sinasabi ng Biblia, hindi marami. Marami yung tinatawag, pero kakaunti yung napili. So, ganun yung plano ng Diyos. Kasi ganun yung mga tao, ayaw. No? Ayaw maniwala ng tao.
nung time ni Noah, ang sabi ng ating kapatid, we know in the days of Noah, civilization was so great. Kung nangyari yung dilubyo nung panahon ni Noah, na ang civilization, it is so great. Talagang maunlad, no? And today we are in that great civilization also. Diba? Yung kinalalagyan natin ngayon. Kaya natutupad yung sinabi ni Daniel na, and knowledge shall increase. Kailan? In the end time. Ito yung huling panahon. Aba, biro mo, dito sa panahon nito, naglitawan yung mga laptop na yan, yung mga mobile na yan, iba't ibang klase. Na kahit na nasa loob ka ng CR, kahit na nasa anong lugar ka, aba, tatawag ka. Makakausap mo yung sa Pilipinas. Mayroon lang signal, makikita mo na sila. Wala naman na ganito pa. Nung time, no? Na yun. Pero ngayon, ganito yung mga nangyayari. So great yung civilization ngayon. And the Lord Jesus said, as it was in the days of Noah, so will be at the coming of the Son of Man. So God was searching a right man in that great time of Noah, whom He can send to proclaim His message. So yung si Noah nga ang nakita. Biro mo, ang daming tao. Yung simpleng tao, si Noah ang napili. More than 9 billion ang tao sa mundo. Sa kwenta nila sa statistics. So out of this 9 billion na tao, ang liit naman ng paglalagyan. No? Hindi nga kakasya siguro yung, baka hindi kumasya yung mga population ng China doon. No? Pero tingnan ninyo. Magpasalamat tayo kapag tayo ang kasamang maninirahan doon. No? So, ipoproclaim yung message. Till he find, sabi ng ating kapatid, maybe he is even illiterate. A sheep herder or a farmer. Kasi, si Noah malamang farmer dahil nagtanim siya ng ubas eh. Kaya lang, tingnan ninyo. No? God gave His simple message to Noah to preach to the people. Ibinigay niya yung simpleng message that did not come from school. Till the people stumbled over the simplicity of the message. Because it is extremely different in view. Kakaibang-kakaiba sa paningin ng tao, sa pinag-aralan ng tao, kakaibang-kakaiba na talagang titingnan mo, hindi totoo eh. Yung word na rain, word lang. Wala man nakita na ulan. Pero nagsasalita siya ng ulan. No? Itong salitang ito ay galing sa Diyos. Ito yung ibinigay ng Diyos kay Noah. Ngayon, sabi niya, because of this message is radical in the face of science and education, yung simple message na ito, sabi niya, it will rain. Sabi ng Diyos kay Noah, it will rain. Build an ark. Si Noah, naintindihan niya, kasi Diyos yung kinausap siya ng Diyos, no? Pero nung i-message na niya ito, na uulan, hindi na matanggap ng tao kasi nung panahon na yun, hindi naman umuulan. Yung dumidilig sa lupa, hamog. Kaya, hindi ka panipaniwala. Ang sabi, Noah became an oddball to all. Naging oddball siya. Siya lang mag-isa. Kakaiba siya. Kailangan makita talaga yung pagkakaiba. No? Naging oddball siya. Sabi niya, he is peculiar. So, sa panahon ngayon, sabi natin kapatid, itong message na ito, it is a very strange message. It is paradox, sabi niya. It looks wrong, but it's right. Sabi ng ating kapatid, ganun na ganun din tayo katulad nung si Noah, sabi niya. Kung si Noah, hindi siya mapaniwalaan, ang hirap mo ring paniwalaan ngayon. Kasi,
contrary sa paniniwala ng tao. Ang tao, nahasikan na sila ng seed of discrepancy. Kaya kapag yung seed ng na ito ng Diyos, kasi yung seed, yung word sabi niya, mahirap tanggapin ng tao yung seed na ito, yung salita. May tinanggap na ang tao. Kaya sabi ng ating kapatid, paano sila maniniwala maliban na magpakumbaba, mag-humble? So, itinitipo niya, yung isang baso, kung puno na ito, sabi niya, ang isang baso, lagyan mo man ito, aapaw lang ito. Hindi pwedeng lagyan. So, anong kailangan gawin mo sa baso? Sabi niya, kailangan itapon yung laman nito bago mo salinan para malagyan ng laman. No? Ganoon ngayon ang mga mananampalataya sa iba't ibang relihiyon o iba't ibang denominasyon. Kaya sabi niya, kailangan magpakumbaba. Be therefore humble yourself. Sabi niya, iniwanan ko kayo ng isang halimbawa, sabi ni Jesus Christ, na bagamat ako, tinatawag ninyong Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa. So, pagpapakumbaba. Ganun ang gusto ng Panginoong Hesus sa lahat ng tao. Kaya nga sabi kanina, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Yung mananampalataya, yung whosoever believeth in Him. So, hindi pwede yung, naniniwala naman kami kay Jesus pero nung sinasabi na, pagka naituro na yung baptism, sabi ni Jesus Christ, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Nagsipagbautismo. Si Jesus Christ yun. Sabi ni Jesus Christ sa mga apostol, but tarry ye into the city of Jerusalem until you are endued by that power from high. Maghintay muna kayo sa city of Jerusalem, sabi, hanggang dumating sa inyo yung power from high, sa langit. Naghintay sila sa upper room, di ba? Maliwanag na sinasabi ng Biblia. Naghintay sila sa upper room, 120 sila. At yung pinaniniwalaan nila at dinadasalan nila na Mary, nandoon din naghihintay ng Holy Spirit. Pero ang ginawa nilang mediator, si Mary. Hindi nga makapamagitan si Mary. Kaya nga pag nung sinabi ni Mary kay Jesus na doon sa kasalan sa Kana, ang sabi niya, wala nang alak, sabi niya. Ano ang pakialam ko sa iyo, babae? Aba, nanay mo yan. Sabi ko, kung nanay ko yan, baka sampalin ako ng nanay ko. Sasabihin ko, anong pakialam mo sa akin, babae? Sasabihin ko yung sa nanay ko, wala kang utang na loob. Ako yung nanganak sa'yo, pagkatapos sasabihin mong wala kang pakialam sa akin, babae. Pero alam ni Mary, no? Alam, yung pananalita ni Jesus Christ, hindi siya dapat pangunahan. No? So, ganun mga kapatid, ang kailangan, magpakumbaba. No? Ang mga mananampalataya, saan man ang kinalalagyan nito? Yung humbleness ang kailangan. Aminin natin na mali talaga ang mga nakagisnan natin. No? So, scientifically, there is no rain. Noong time ni Noah, wala. Scientifically talaga proven walang rain. But God said, there would be rain. Pero sinabi ng Diyos, uulan. Yan ang hindi magkatotoo ngayon. Sabi ng Diyos, uulan. Hindi pwedeng walang ulan. So, ang paniniwala at paningin ng tao, walang ulan. Pero sabi ng Diyos, meron. Kung sinabi ng mga tao na, huwag kayong maniwala sa mga born again. Pero merong born again. Hindi pwedeng baguhin yun. Merong born again. Kung may naniniwala na walang body change, pero merong body change. Yan ang pangako ng Diyos. Merong body change. Kung sabi nila, anong rapture yung pinag-uusapan ng mga ito? Pero merong rapture. Merong caught up.
Kahit na hindi sila maniwala. Marami yung hindi maniniwala sa mga bagay na ito, pero merong maniniwala. So, ang sabi ng Panginoon, kahit katulad lang ng panahon ni Noah, they were 8. No? 8 lang sila. So, yung born again, sabi na nga, born again is widely misunderstood. Naakala nila, ganun-ganun lang yung pagiging born again. Pag, born again ako, tinanggap ko ng Panginoon. Hindi lang ganun yung born again. Madalas nating nai-explain yung pagiging born again. Yung born again, yung binasa natin kanina, at ipinahayag sa mga sanggol. Kahit na anong turo mo ngayon kay brother mo, the fourth, hindi niya maintindihan. Kung kay brother mo, kailangan ma-born again ka, ha? Kahit na anong turo mo dyan, hindi niya maintindihan. No? So, yung born again, alam natin. No? So, ibig kong, para kung merong nakikinig, saan mang lugar, yung pagiging born again ay 2 beses itong ipinanganak. So, yung unang kapanganakan, yung sa laman. Ito yung unang kapanganakan. Pangalawang kapanganakan, kaya born again, born in the Spirit of God, by the Word of God. Ipinanganak ngayon sa salita ng Diyos, katulad ng pagkakapanganak ni Jesus Christ. Be it unto me, sabi ni Mary, according to thy word. So, by the word, no? Sa message, nadala ni Angel Gabriel, nabuntis si Mary. So, ganun din tayong ipanganganak na muli. Papasok ba tayo sa tiyan ng nanay natin? Sabi ni Nicodemo, hindi ganun. So, born again tayo in the Spirit. Ngayon, born again tayo yung baby. Kapapanganak mo, ikaw yung baby. Ipahahayag ngayon ng Father sa mga sanggol. Sanggol, bagong panganak eh. Pero malalaki na. Bagong panganak sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya born again. Marami hindi man maintindihan na. Pag sinabi na, kailangan tanggapin mo si Jesus Christ as your personal Savior. Na siya ang iyong tagapagligtas. Pagkatapos naniniwala ka ba kay Jesus? Kung gano'n, sumabay ka sa pananalangin. Ang bilis! Born again ka na. Pagkatapos sumabay sa panalangin. Hindi gano'n yung pagiging born again, mga kapatid. No? So, widely misunderstood ang word born again. Marami sa mga, especially Trinitarians, no? Na misunderstood nila yung simple message ng pagiging born again. No? Marami, hindi na nga matanggap. Marami kasi yung mga klase ng born again sa panahon na ito. Tingnan niyo kung paano maghasik yung kalaban. No? Yung word na inihasik ng Diyos kay Adan at saka kay Eva, nung magpatubo ng mga punong kahoy sa halamanan, dun sa punong kahoy, sabi niya na huwag niyong kakainin yung bunga ng tree of knowledge of good and evil. You will surely die. Simple lang. Hindi na kailangan yung algebra doon. Hindi na kailangan yung mga, no? Kahit common sense lang, malinaw na yun eh. Na huwag mong kakainin yung bunga ng punong kahoy na malalaman mo yung mabuti at masama. Pero nakipagkatwiranan pa si Eva. No? Tinanggap niya. Nadaya siya. So, ganun din nadadaya ang mga tao. No? Sa panahon natin ito. Yung maling turo, mas madali pa naman paniwalaan yung mali. Ang bilis dumami ng mali, ang bilis dumami ng panirangda mo. Ang bilis. Ang bilis dumami ng religion. Ang bilis dumami ng mga miyembro. Yung pagdating dun sa mali, ang daling paniwalaan. Pero pag sinabi mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, hirap na hirap yung tao na makaabot. Kasi nagbabase yung tao sa karunungan na ng mga religion, mga pastor, mga seminaryo, doon nagbabase. Saan nag-aral yung pastor nyo? Saan nag-aral sila sa San Pedro? Mga kapatid, doon nawala ang tao. They miss the message a million miles. Nawala sila. So, sabi,
No matter how they reject it, we believe it. Yan ang kabutihan, sabi ng ating kapatid. We believe it. Same in Noah's time. Noah stayed with the world. And we stayed with the world. As it was in the days of Noah, Noah was inspired of God's word. So inspired si Noah. No? Kaya hindi siya na-stagger dun sa sa pananampalataya niya na sinabi ng Diyos, uulan, uulan. Aba, kung na-stagger yung pananampalataya ni Noah doon, Panginoon, bakit na sa ibabaw pa ng buntok naman gagawa ng arka? Bakit gagawa pa ng arka kung gusto mo rin iligtas? Kaya mo namang iligtas. Mangangatwiran si Noah. Pero hindi. Sunod lang ng sunod. Parang, tingnan ninyo yung pagiging masunurin. No? Yung salaping ito, sabi nung naniningil na sila ng pambuwis, kaninong larawan ang nakalarawan dito? Kay Cesar, sabi ni na Peter. O, ibigay ninyo kay Cesar, yung kay Cesar. Ibigay ninyo yung sa Diyos, yung sa Diyos. O, para hindi tayo katisuran, sabi niya, pumunta ka sa, ihulog mo yung kawil mo, yung unang isdang makukuha mo, kunin mo yung pambayad ng buwis doon sa bibig ng isda. Kalahin mo naman doon, nandun pa sa bibig ng isda yung pangbayad ng buwis. Samantalang, pwede naman niyang sabihin na, magkaroon ng salaping pambayad ng buwis sa harap natin. Pwede naman yun Pero tingnan nyo kung paano pa sumunod naman si Peter. Wala namang reklamo because he is a simple man. Kung ano lang ang sinabi ng Panginoon, sunod lang siya kung ano sinasabi. No? Ganon yung simpleng tao na gagamitin ng Panginoon na hindi reklamo ng reklamo. O Panginoon, pwede naman siguro magpastora yung babae. Kasi word of God naman yung pinipreach niya ano yun? Reasoning. Di niya justify mo na pwede. Hindi pwede, sabi ng Biblia, hindi pwede. Sinabi na ng Panginoon, hindi pwede. Simple na lang nga yung sinabi na hindi pwede. Kasi babae yung nagkasala. O pagkatapos, pwede naman siguro. Kasi word of God naman Yung word of God, walang problema. Pero yung nag-uutos at saka yung inuutusan ngayon, yun ang malalaking problema. Wawasakin nila yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ano yun? Seed of discrepancy. Mga kapatid. Yan ang pinakamalaking kalaban ng Diyos. Yung seed of discrepancy. No? Pero darating yung araw. Malapit na. Malapit na alisin ng Diyos yun. So when Noah looked there may be plenty of preachers against him. Maaaring merong nagtuturo na huwag niyong paniwalaan si Noah. Naluloko na yung si Noah. Saan daw makikita ng ulan? Tingnan nyo nga. O ito naman na madaling madaya. Oo nga! Tingnan mo nga! Walang ulan! Wala mang ulap! Ba't tayo susunod kay Noah? Walang sumusunod kay Noah ngayon kasi marami yung mga preachers din na huwag mong paniwalaan si Noah. Tingnan nyo nga. Tingnan nyo nga kung totoo yung message na yan. Ang konti-konti lang nila. Ibig nyo sabihin, 1 billion kami yung mali. Yung 1 billion, yung mali. No, yung 8 yung tama. Tingnan ninyo kung doon sa kasimplihan ng salita ng Diyos, ano pa ba ang hindi simple? Mga kapatid, ano pa yung hindi simple sa inyong mga naintindihan ngayon? Ano pa ang hindi nyo naintindihan? Sa tulong ng Panginoon, magsiupo tayo at yung hindi maintindihan na complicated pang ito, upuan natin sa tulong ng Panginoon, ibibigay niya, gagawin niyang simple sa atin. Kaya pag simple, alam nyo, yung nakatago lang kasi yung mahirap Pero pagka ipinakita na ito, ganun lang pala yun. Uulan pala talaga. Pero nung wala pang ulan, walang ulap, hindi totoo yung sinasabi ni Noah, sabi ng ibang preacher. Wala ngang sign na uulan. Ano bang klase ng ulan? Paano ba umuulan? Daming tanong. Ngayon. Kaya nga nag-o-open tayo ng maraming tanong. Para, sige, lahat ng tanong, may Biblia, may message na na binigay ng Diyos sa atin. Meron tayong mga tools para gamitin natin. Para maging maliwanag ang lahat, mga kapatid.
So Noah was inspired of God's word. Ganun na ganun din yung mga manggagawa ng Diyos. Inspired naman sila ng Holy Spirit. Kaya nga, nakapagsulat yung mga apostol ng ganun kasi ginaguide sila ng Holy Spirit. So ngayon, yung binigay sa atin na magturo, Holy Spirit. No? Habang nagpapahayag ang Panginoong Hesus sa atin, sabi niya, siya kasi yung magpapahayag eh. At yung magtuturo sa atin na maintindihan yung ipinapahayag ng Panginoon, Holy Spirit. Di ba? So hindi yung Holy Spirit yung nagtuturo siya yung nagpapahayag. Siya yung nagtuturo sa atin paano natin maintindihan yung ipinapahayag ng Panginoon. So ganun yung Biblia. Sabi nga, si Noah, nakikita niya yung adulterous and wicked generation. They are mocking him. Tinutuya siya. No? Yan ba yung mga 5 buwan pa lang yata, 1 taon pa lang sa pananampalataya, sa message. Tapos, 40 years na ako, siyang magtuturo sa akin. Siyang magsasabi sa akin, Pastor, hindi ba mali yung, siya yung magsasabi sa akin na gano'n. Brad, huwag mong sasabihan si Pastor na gano'n, huwag mong i-correct na gano'n. 30 years na siya, 40 years na siya, ikaw, 1 taon, 2 taon, 5 taon pa lang. Di ba nangyayari ito, mga kapatid? Oh. Ba't mo i-correct yan? Nag-aral siya sa Bible school eh. Pagkatapos, ikaw, wala ka namang certificate, tapos siya ang i-correct mo. Ikaw, nasaan yung certificate mo? So, hindi ganun yung Diyos, no? Simple lang kasi yung pagpaparating ng Diyos ng salita niya para maabot ng kahit na yung mga magpapastol, kaya nilang maintindihan. So, ganun nagpapaunawa ang Diyos. Ngayon, kapag nagmataas na tayo, wala na, hindi na natin maintindihan ito. And now, sabi niya, if we look like Noah, too much preachers, sabi na natin, and you will see the adulterous and wicked generation, the same. Ganun pa rin. Ano bang kinokontra? Word. Word din ang kinokontra nila noon eh. Nung kay Noah, bagamat walang Biblia, Word of God yung sinasabi ni Noah na uulan. Magagsisi, magagbalik loob sa Diyos. Ganon din naman ngayon eh. Kaya nga kahit sa church ages na ito, ganon din. Pinababalik sila. So, ganon din nung sa Sodom and Gomorrah, sabi niya, maraming tao, many people stumble over the simplicity of God and His message. Hindi nila makita ang kasimplihan. See, it is wisdom that started the ball rolling, sabi na ating kapatid. Started the ball rolling in the muck of sin in Genesis. Doon nagsimula. Nag-roll ito. Parang snow, sabi niya. Maliit lang. Hanggang lumaki ito. Sabi niya. Ganun kalaki na ngayon yung kasalanan na maliit doon sa Genesis. At the beginning, Eve was seeking wisdom. Ito yung mahirap. Eve is seeking wisdom when she met the serpent na nandun possessed ni Satan. And Satan gave it to her. Inalok niya eh. Tinanggap ni Eve. Kaya nga yung wisdom of men, sabi niya, yung wisdom na galing mula doon sa serpent na binigay kay Eva is contrary to the word of God. Amen. And sabi ng ating kapatid, we are not asked to have wisdom. Instead, we are asked to have faith. Amen. Have faith in what God said. Kailangan maniwala ka doon sa sinabi ng Diyos. Hindi ka kailangan na bigyan mo wisdom na, minsan yung wisdom na ng tao. No? Bibigay, pagka nagkaroon ka ng faith, magkakaroon ka ng kaunawaan. Maintindihan mo. Hindi yung, bigyan mo ko ng, sabi niya, we are not asked to have wisdom. Hindi niya tayo hinihingian ng karunungan. Hindi tayo hinihingian ng wisdom ng Diyos, kundi manampalataya ka para magkaroon ka bigyan ka ng wisdom ng Diyos.
That's right. Nakuha niyo mga kapatid? Amen. 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 Hindi tayo hinihingian ng karunungan at ng wisdom ng Diyos. That's right. Kundi manampalataya tayo para bigyan tayo ng wisdom ng Diyos. Amen. No? So, ang wisdom natin ngayon, hindi galing sa atin, kundi ibinigay ng Diyos yung wisdom na ito. Praise God. No? Yan. Huwag kayong magkakamali ng hihingi ng wisdom kung kani-kanino. No? Humingi kayo ng wisdom, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos, and then God will give you wisdom. Ngayon. So ngayon, yung wisdom na ito ngayon, na galing sa Diyos, magbibigay ng unawa ngayon ito sa salita niya. Oh. Pareho yung unawa ngayon. Hindi tayo magkakaiba-iba ng unawa. Kasi yung wisdom, ang nagbigay, yung Diyos, kasi may pananampalataya ka sa Diyos. Kaya bibigyan ka niya. Hindi ka naman basta mananampalataya o sa Diyos kung hindi ka muna magpapakumbaba. Aminin mong wala kang alam. Oh, no? Sabi niya, and never put your own interpretation, sabi niya, let the Holy Spirit interpret it for you. Today, they can build a jet plane, sabi niya, a rocket to orbit a planet. Totoo naman to, di ba? Meron pa tayong astronaut ngayon na ano eh. They search life to the moon, to Mars, Venus, sabi niya. They search life, nagsesearch sila na kung pwedeng mamuhay doon. Kung pwedeng maging habitation yung mga planet. Ano, tingnan nyo, pero ang daming taong nagugutom sa mundo. They tried to search life, yung mga tao, search life to the churches. Ang akala nila, nasa churches yung buhay na walang hanggan. Nasa mga creeds, nasa mga denominations, nasa mga organizations. But eternal life is not there. Wala doon yung buhay na walang hanggan. And sabi niya, they failed to see that life is in Jesus Christ. Sabi niya, through the Word of God. Yung eternal life, nando doon sa salita ng Diyos, nando kay Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So wala sa mga churches, sabi niya, yung eternal life. Nasaan? Na kay Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, He is the Word. Siya yung salita ng buhay. At the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya yung way, yung truth, yung life, si Jesus Christ. So doon lang sa Kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit ka dadaan kay Mary? Ba't ka dadaan kay Peter? Ba't ka dadaan kay Pastor? No, hindi pwedeng daanan ito. Ba't ka dadaan sa religion? Dumiretso ka. Sabi nga nung nagtanong, ano daw yung religion ko? Sabi kahapon sa akin. Saan ka naka-anib? Sabi nung Indian, kasi Catholic siya. Anong Christianity yung kinaaaniban ko? Sabi ko, I am just a Christian. Sabi ko, I don't have any religion. Sabi ko. Hindi siya kumikibo. Because religion will create division. Sabi. Katulad niya, Katoliko siya, para yung kapatid niya. Hindi na siya kumibo. Hindi na rin ako nagsalita. Kasi tumigil siya nung sinabi ko na wala akong religion. Sabi ko, I am just a Christian. Sabi ko. Kasi I believe it will create only a division. Sabi ko, kung sasama ako sa isang religion, paniniwalaan mo yung sa'yo, yung iba hindi. Sasabihin mong ikaw ang tama, yung iba mali. Pero isa lang ang tama, ang Panginoon lang. Yung Diyos lang ang tama. No? Sasama ka doon sa tama, magiging tama ka. So, bakit ka magkakaroon ng sasabihin natin, kami kay Apollos, kami ay kay Cephas, kami ay kay Pablo, kami is Christ divided? Sabi ng Biblia.
So, they created divisions. O, babaguhin natin ngayon yung statement na yun. Marami yung ayaw pagka binabanggit mo yung mga ganito eh. No? Kami ay Baptist, kami ay Methodist, kami ay Protestant. Kami ay kay Jehovah, kami ay kay Sabadista, kami ay kay Soriano, kami ay it created divisions. No? Nagkahiwa-hiwalay, hindi magkasundo-sundo ngayon. Ang nangyayari ngayon, nagdidebate kung sinong mas magaling. No? Walang ganun sa Biblia, sabi ng Panginoon. Walang ganun sa Biblia. So, kapag ganun yung mga tao, sabi ng Panginoon, ilagan ninyo yung mga hangal na pag-uusap, yung usapan na ganun, na nagkikreate ng kaguluhan. Sabi. Magkakagulo lang eh. No? O sabihin mo, pupunta ka kay El Soriano, patutunayan mo na mas magaling ka sa kanya. Hindi. Kapag ka mas magaling ka sa kanya, pangalawa ka na sa kalaban ng Diyos. Sino man yung mas mataas pa doon? Kasi, magaling si Satanas kay Eli. No? O, pangalawa siya ni Eli. Ay, pangalawa siya ni, kung pangalawa siya ni Satan, tapos tinalo mo si Eli. Ikaw ang pangalawa ngayon ni Satan. Di ba? So, di ba mga kapatid? Kasi mga maling turo kasi yun. O, kapag ka mas magaling yung isang relihiyon, mas magaling pangalawa sila doon sa author nila. Ang author lahat ng kaguluhan na ito ay si Satanas. Ngayon, kapag ka magaling ka pa sa isang relihiyon, ibig mo mas magaling ka, no? Kaya humahanap ka ng debate kung sinong magaling. Pangalawa ka doon sa Panginoon mo. Ang Panginoon ng kaguluhan ay si Satanas. Ang Panginoon ng kapayapaan ay ang Panginoong Hesus. No? Hindi lang alam ng tao. Kasi ganun lang kasi yung nakikita ng tao, no? Na nagkikreate na nga ng division. Sino man ang nagkikreate ng kaguluhan, hindi galing sa Diyos yan. Hindi galing sa Diyos. Ang kailangan, upuan mo ang salita ng Diyos, pag-aralan ninyo, at magkaroon ka ng mapagpakumbabang puso, natatanggap ng katotohanan. Kasi kung mali, mali. Wala tayong magagawa dyan. Lahat, dumaan sa mali ang lahat-lahat eh. Yung pagkapanganak pa lang natin, mali na eh. So meron na tayong mga minanang mali. At ngayon, hindi mo pa rin maiwasan kasi itong laman na ito, mali. Kung minsan, inisip mo, tama, yung pala, mali. O, hindi natin maiiwasan ito. No? Anong kailangan? Sabi ng ating kapatid, humble yourself. Humingi ka kagad ng tawad sa Diyos. Magsis tayo. Yun ang gusto ng Diyos eh. No? Kaya iniisip ng marami kung muna sa loob ng isang relihiyon, silang tama. No? Kaya nag-build sila ng religion, sabi niya, in-educate yung mga manggagawa. Kasi yun ang iniisip nilang maganda. No? Pero hindi yun, wala doon yung buhay, sabi niya. Kaya yung mga nagsasabi na meron silang buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon, search the scripture, sabi niya. I-search ninyo yung scripture, sabi niya, you believe that you have eternal life, sabi niya. These are the testifies of me. Ito yung nagpapatunay na, ako yan. Mula sa Genesis hanggang sa Book of Revelation. Ang lahat ng ito ay nagpo-point kay Jesus Christ. Amen. Hindi makita ng mga Pharisees nung time na yan. At hindi makita ng maraming mga manggagawa sa time na ito, ang mga bagay na ito. Oh, yung palang first creation ng Diyos, yung sa niyang sarili, yung theophany body. Anong theophany body? Hindi maintindihan yung theophany body. Kung magsasalita ako ng mga panlupa na pangungusap, hindi mo maintindihan, paano mong maintindihan yung panlangit? So, hindi kasi sila panlangit, kaya hindi nila maintindihan. Yung pangungusap nga sa lupa, hindi maintindihan eh. Paano maintindihan yung mga salitang panlangit? So, ganun mga kapatid, nawalay ang tao. So, anong kailangan? Isa lang ang way para para makaunawa. Aminin mong hindi mo alam. Humble yourself. Kaya sa tuwing haharap tayo, magdadasal tayo, aminin natin na, Panginoon, ano man po yung mali kong nagawa, ano man yung nasabi ko, ano man yung naisip ko, patawarin mo ako. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon.
Sabi niya, mag-humble tayo. Kaya sabi ng Panginoon, he that humbles himself shall be exalted. But he that exalt himself shall be abased. He'll be brought down. So we will know it by the word of God. Malalaman natin ngayon sa salita ng Diyos. When God is about to deliver His people, God sends a message. So simple message, sabi niya, to understand by the simple people. Sabi niya, humble ourselves, humble yourselves, make yourselves simple, so that when God breaks His word, like, sabi ng ating kapatid, like yung 7 thunders, 7 seals, 7 church ages, serpent seed, Godhead, you will understand them in a simple way. Magiging simple lang pagka ipinaunawa na ng Diyos sa atin. This is why the great scholars, sabi niya, miss the revelations of God 1,000,000 miles. Diyos ko, ang layo nun, 1,000,000 miles. Yung 200 kilometers lang, 90 kilometers Manila to Pampanga. Hirap ka na sa biyahe. Pagkatapos, 1,000,000 miles. Mahirap nang abutin kapag 1,000,000 miles yung layo. No? So, anong kailangan? Para makaabot ka, humble yourselves. Magpakumbaba tayo, aminin natin, hindi natin alam. Walang marunong, walang nakakaalam. So, they search the life to the planets. They search eternal life to their religion. They failed to recognize the life is in front of them. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. The word that I speak unto you, they are spirit, and they are life. They miss Jesus. Nasa harap nila nagsasalita. Nagsasalita siya ng simple na hindi maintindihan na ng tao. Bakit? Nakapaloob sila sa religion nila. Kapag ka napaloob ka sa religion, hindi ka na makakaintindi. Ang maiintindihan mo na lang yung turo ng religion. Yung turo ng religion mo kung saan ka nakaanib. Hindi mo na maintindihan ang Diyos. Pero naniniwala kang may Diyos. Naniniwala ang mga ito na may Diyos. Naniniwala sila na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos. Alam nyo, bago sila nagsalita ng ganito, ang mga Pariseo, nung sinabi ng Jesus Christ, pag nakita nyo yung maninira, yung sabi niya, go flee into the mountains of Judea. Sabi niya, tumakas kayo, sabi niya, sa mga bundok ng Judea. Ano ang sabi ng mga religious people? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos. Pumasok tayo sa templo. Sabi niya, magdasal tayo doon. Hindi ganun yung sinabi ni Jesus. Ang sabi niya, magsitakas kayo sa mga bundok. Hindi doon sa templo. Alam kasi ni Jesus Christ na kukubkubin ni General Titus yung templo. Lahat ng nasa loob nun, papatayin. O kinulong sila doon ni General Titus. Alam niyo kung anong pinagagawa nila doon, mga kapatid? Nung una, yung bark ng mga puno, binabakbak nila, inilalaga nila, kinakain. Nung nagsawa sila, wala na silang makain. Ang mga anak nila, ang iniluluto nila upang kainin. Apa, hindi nyo ba nababasa yung mga prophecy? Bakit nangyari yun? Pinabayaan sila ng Diyos kasi wala doon yung Diyos. Nasaan yung Diyos? Yung Diyos nasa anak niya. Nandoon yung pangalan ng Diyos. Nabasa nila sa Chronicles na sabi, sino man ang tatawag sa akin, sabi niya, nalando doon sa templo, kasi ilalagay ko yung pangalan ko doon sa templo, sabi niya. At kung sino man yung papasok doon at magdadasal, sabi ng Diyos, ay aking pakikinggan sa langit yung kanyang dasal. Yun lang itinuro. Dumating si Jesus Christ na wala na yung pangalan ng Diyos doon sa templo na yun na bato. Nando doon yung pangalan sa anak na kay Jesus Christ yung pangalan. Yung pangalan ng Diyos, nando doon sa kanya. Sabi ni Jesus Christ ngayon,
yung templo ng Diyos, yung tabernacle ng Diyos, sabi niya, pag dumating yung maninira, tumakbo kayo, magsitakas kayo sa mga bundok ng Judea. Itong mga religious na tao, nag-aral sa mga eskwela na, hindi, sabi ng Diyos meron nga nakasulat, tinasan niya yung pangalan niya. Hindi nila na-recognize si Jesus Christ na nagsasalita sa kanila, hindi nila pinaniwalaan. Napahamak sila, mga kapatid. Kaya sabi, umagos yung dugo mula doon sa templo, palabas. Sa mga pinatay. Lahat lang nandoon, walang nakaligtas kahit isa. Bakit? They failed to recognize the message of the hour. Yung message na yun, nung time na yun, hindi nila na-recognize, hindi nila naintindihan. Ang naintindihan lang nila, but biblically hindi natin pwede sabihin na wala sa Biblia yung pinaniniwalaan nila na yung nasa templo, yung pangalan ng Diyos. Biblically nakasulat sa Chronicles. No? Nakasulat, pero dumating na yung may dala ng pangalan Wala na doon sa bato yung pangalan, nasa anak na. Hindi nila nakita. So ngayon, mapapahamak din ang tao kung hindi nila makikita na ang misteryo ng Diyos ay binuksan na. Sinabi yung prophesying ito, kailangan makita natin yung mensahe sa oras na kinalalagyan natin ito, na bukas na ang mga misteryo. Kaya ang kailangan na lang ngayon, merong mapagpakumbabang puso ang isang tao para maintindihan niya ang mga bagay na ito. So kapag walang mapagpakumbabang puso ang tao, magmamatigas siya, sa palagay niyo ba ililigtas ng Diyos ito? Hindi ililigtas ng Diyos ito, mga kapatid. No? Hindi manghihinayang sa milyon-milyon na kaluluwa ang Diyos na ibubulid sa impyerno kung hindi naman sumusunod sa Kanya. So, ano ang gusto ng Diyos? Humble yourself, take up your cross, and follow me. Amen. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. No? So, another way people think by wisdom of men. They dress their priests, they dress their ministers with robe, they modernize their members. No? Okay na, kahit na punong-puno ng pintura, sabi, okay na. Kahit na mag-short, okay na. Mga minodernize no? Kahit mag-preach yung babae, okay na. Wala nang bawal. Modern na tayo ngayon Anong modern? Yung Diyos hindi naman siya nagbago Yung tao lang ang nagmo-modern no? Yung pati yung mga pagsamba minodernize no? Binago ng tao. Akalain mo naman yung narinig ko yung kinakanta na nila noon nung tagal na yun sa Catholic pa. Yung Our Father, parang ginawang rock no? Yung kinakanta nila na parang rock. Tapos dito naman yung ang galing, sabi yung kantang ang galing ng Panginoon. Alam mo mga kapatid, saksi ako, nandoon ako sa loob mismo Chacha yung dasal, yung nila, yung pagpupuri nila. Sabi ko, ang kanta nga, ang galing ng Panginoon, pero yung pagpupuri, yung pagsasayaw, chacha. Naku, sabi ko. Modern na modern na sila. Pero tayo, hindi tayo nagmo-modern ng yung turo, ganun pa rin. No? Hindi nyo ba nakikita? Sabi, can't you see where it came from? Cain, sabi niya, tried that same thing. He is sincere. Sincere naman yung mga ito He thought as long as he is sincere, it is enough. Sabi ng ating kapatid, he is just sincerely wrong. Sincere siya, pero sincere siya dun sa mali. Tapat siya dun sa mali. No? Kung magiging matapat ka rin lang, dun na sa tama. Amen. But Abel, sabi niya, he did his offering by revelation. He has faith. Meron siyang pananampalataya at meron siyang kapahayagan. Doon sa ipinahayag sa kanya, nanampalataya siya na yung excellent offering o sacrifice, it's a lamb.
Amen. He offered an excellent sacrifice Hallelujah. because it was revealed. Pansinin ninyo, notice Cain, when the offering was on the altar, God refused his intellectual conception of God's revelation. No? Yung paniniwala ni Cain, no? Intellectual conception instead of God's revelation. Kaya nga sabi ng Diyos sa kanya, kung gumawa ka ng mabuti, hindi ba mamarapatin ng Diyos? Kung gumawa ng mabuti, tatanggapin pa sana siya ng Diyos Tingnan niyo kung gaano kasagana ang pagpapala ng Diyos. Kung gumawa ka ng mabuti, hindi ba mamarapatin ng Diyos? Tingnan niyo mga kapatid kung paano gustong tanggapin pa ng Diyos si Cain. No? Sabi ng Biblia, sabi niya, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ay papanginoon niya. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, sabi ng Diyos kay Cain. Pero hindi ka lugod-lugod kasi yung inoffer ni Cain. Dahil wala siyang kapahayagan. No? Ang gusto ng Diyos, kung ano ang kalooban niya. But when he sent Abel by simple faith to a simple person, God accepted his sacrifice. God always chooses simple people Praise God. and simple things to use to complete his plan. Lahat ng prophet, ganito yung ginawa ng Diyos sa kanila. Amen. So today, people try to become holy. They try to become holy. No? So, a manufactured holiness. Sabi natin, but the real church of God, it's an individual amongst individual. Sabi niya, Amen. born of the kingdom of God that comes from inside. Sabi niya, inside, going out. It is automatically live. Sabi niya, like a sheep to bear wool. Automatically, the wool comes out of the sheep's skin. Hindi na kailangan mag-manufacture ng wool ng sheep. Automatic ito, lumalabas sa kanya. No? Ganon din yung bride of Christ, wife of the Lord Jesus Christ. Automatically comes out of her the holiness. Lumalabas sa kanya kasi anak siya ng Diyos. Whenever she is growing, sabi niya, the wool comes out from the inside of her heart. Gagaling sa puso. So like a tree, the fruits are inside of it. It don't manufacture. In season, the fruits come out. So in season, yung fruit of the Holy Spirit dumadating, lumalabas sa atin. Yung holiness, lumalabas sa atin. Hindi ka na kailangang mag-manufacture. This is a perfect type to us, sabi niya. We are not asked to manufacture fruit. We're supposed to bear fruit. Hindi ka kailangan mag-manufacture ng fruit. No? Kailangan. Ito ay, you have to bear fruit, sabi niya. Jesus said, if ye abide in me and my words abide in you, ask what you will, and it shall be done unto you. So don't manufacture fruit, sabi niya. That's impersonation. It won't do good like Cain. Kaya sabi ni Jesus, by their fruit. Kaya kanina yung sinasabi na ating kapatid na, sabi ko, pareho yung sinasabi ng Biblia at kami ni na Brother Manny, no? By their fruit you will know them. Amen. See? Not by their tongues, not by their emotions, not by their religion, not by their denomination, not by their creeds, not by their gifts. Hindi doon mo makikilala. By their fruit. Kasi kung ano yung puno, yun din. Kung ang puno ay ang Panginoong Jesus, natural.
yung mga seed ng puno na ito, ganun din ang mga bunga niya. Amen. So kung siya ang puno, siya yung salita na puno, siya yung puno, word. Ano ang magiging bunga ng puno na word? Word. Amen. So magiging bunga niya tayo, word. No? Kaya nga, anong gagawin mo ngayon? Anong sasabihin mo? Word. Amen. Yung word of God. Yun lang lagi sasabihin mo. Bakit? Yung galing ka sa puno na word. Galing ka sa Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, we know the seed is the word of God. So sa Eden pa lang, na-prophesize na darating ang Messiah. Sabi na, it was foretold what kind of person he would be. There would be an enmity between the woman seed and the serpent seed. Doon pa lang, meron na. Sino yung seed na yun? Na-prophecy na yun? It's the word. Amen. The woman seed. Amen. The Lord Jesus Christ. No? So mula sa Genesis, napaprophesy siya hanggang sa kay Moses, kinakausap ng Diyos si Moses na, ang sabi ng Diyos, and I will raise up a prophet like unto you. So kapareho ni Moses na propeta, son of man. So nung dumating siya as son of man, he was raised by God as a prophet para mangaral sa mga tao. It's Jesus Christ. Natupad yung prophecy na ito. Amen. Mga kapatid. So the Pharisees know that the Messiah was to be a prophet. Alam nila, yung Messiah ay prophet. The kind of ministry he would have with him. Alam nila, pero na-miss nila na si Jesus Christ yun. No? All of the prophets spoke of him that he would do. They spoke of it in symbols. Sabi niya. Tingnan ninyo yung yung Book of Revelation, no? By the time that he arrived on the scene of time, the people had their own interpretation of what he is. Kanya-kanya. Ganon din ngayon, kanya-kanya, di ba? Kanya-kanya. Kaya sabi niya, the Bible does not change, sabi niya. The Bible said, is of no private interpretation, that it is like this, it is like that. Hindi, isa lang ang kahulugan ng Biblia. When the Messiah came, he was in such a simple way, in simplicity, till the whole group of churches stumbled over him. Natitisod sila sa kanya, kaya sabi niya, mapalad ang hindi makasumpong ng katitisuran sa akin. Siya yung inihiwalay na beatitude na yun. Lahat ng bless, 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 bless sa Matthew chapter 5. Pero pagdating sa Matthew chapter 11 verse 6, sabi niya, mapalad ang sino man na hindi makakasumpong ng katitisuran sa akin. Marami ang natitisod, no? Pag sinabi, nung sinasabi niya na, bakit ninyo ako binabato? Dahil ba sa mga mabubuting ginawa ko? Hindi, sabi ng mga Pariseo. Hindi ka namin binabato dahil sa mga mabubuting gawa, kundi bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, kung paano natitisod. Today, almost 6,000 years mula doon sa Genesis, na prophecy siya, ine-explain. Hindi pa rin maunawaan ng tao. Kasi nagtatayo ng sarili ng kaunawaan ng tao. Ipinakikita ng Diyos yung kasimplihan na ang Diyos na ito ay nahayag sa laman. Hindi matanggap ng maraming tao. It's true. No? Lalong hindi malaman ng tao na yung theophany, yun ang nagkatawang tao. No? Simple. Ito ba complicated pa sa isip natin? Napakasimple lang nito. Kaya nga sabi, kung di nyo maintindihan, mamaya, mag-ukol kayo ng konting oras, magsiupo tayo, pag-aralan natin, para maintindihan natin lalo. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, pinagsusumbatan silang mga hypocrites. Sabi niya, sons of the devils.
snakes, sabi niya. Para kayong mga pinaputing libingan, sabi ni Jesus Christ. Pinagsusumbatan niya ng ganito ang mga inabutan niya kasi kanya-kanya silang turo. Ayaw nilang kilalanin na siya yung sinugong Mesaya. Pero it is good also kasi para sa nabaling sa atin, no? Oh, napunta sa atin yung kaligtasan. Napunta sa atin yung tayo yung magiging asawa ng Panginoong Hesus. Sa halip na sila. Kung hindi nila pinagtatanggihan na nito, tinanggap nila, wala na tayo. So praise God. Magpasalamat tayo sa Diyos. Purihin natin ang Diyos sa ganun. So sa susunod na pagbabalik niya, kasama ang laksalaksang banal, lilipulin ang lahat ng mga hindi sumunod sa Kanya. Akala ng lahat ng mga religion, sila ang tama. Maging sa, hindi lang ito ngayon, maging ang mga nasa end time message. Akala nila sila ang tama. Isa lang ang tama. Ang Panginoon lang ang tama. Maging tayo, hindi tayo yung tama. Sumusunod lang tayo sa tama, kaya tayo ay nasa tama. Amen. Kapag inamin natin na tayo ang tama, paano si Jesus? Siya yung tama Amen. Oh, siya yung tama. Sumama ka sa Kanya, tama ka. Sumusunod ka ngayon sa tama. Sumusunod lang tayo doon sa tama. Hindi tayo sumusunod sa relihiyon. Hindi tayo sumusunod sa tao. Huwag yung pastor yung susundin nyo ng susundin. Sundin ninyo yung salita ng Diyos. Yung tao maring magkamali. Maring konti lang matitisod ka. Oh. Pero kung ang tinitingnan ninyo yung salita ng Diyos, mapalad ka pag wala kang makitang katitisuran sa salita ng Diyos kay Jesus Christ. So doon kayo laging lumapit, mga kapatid. Doon ko kayo dinadala. Doon sa author ng gumawa ng salita, doon sa author and finisher ng ating pananampalataya. Hindi ko kayo dinadala sa tao. Dinadala ko kayo sa salita ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia, nandoon yung eternal life. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Hindi ko kayo dinadala sa akin. Kung nakakita kayo ng mali, di pare-pareho tayong hindi maliligtas. No? Hindi. Dinadala ko kayo sa magliligtas. Pumunta kayo doon, mga kapatid. Lahat ng ito ay mga pagtinawag na religion, it's wrong already. Pag tinawag na denomination, it's wrong already. Ang kailangan ma-reconcile. Kaya sinugo ng Ama ang kanyang anak to reconcile the world to the Father. Kasi maraming mali na dito sa mundo. Lumaganap yung kasamaan sa mundo. Kaya sabi niya sa Genesis pa lang, hindi makikipagpunyagi ang aking espiritu sa mga tao sapagkat ang mga tao ay naging masasama. Ganun na nga ngayon ang nangyayari. Di ba? Nung gunawin ng Diyos yung mundo sa tubig, ganun na yung nangyayari sa panahon na ito. Ang mga tao, magugulo. No? So, kung lahat ay mali kung wala sa salita ng Diyos, kung sino ang nasa salita na may tamang unawa, sabi ng, siya ang kinaroroonan ng Panginoon. All who failed to listen to the message of Noah, lahat na nag-fail na makinig, sumunod sa message ni Noah, namatay. Lahat ng kumukontra kay Moises, si Dotan at saka si Nakora, di ba? They perish. Nilamon sila ng lupa. No? So, saan tayo pupunta? Ang mga propeta na sinugo ng Diyos, tama ang kanilang mga mensahe para sa atin. At naniniwala ako na yung mensahero sa huling panahon na ito ay ginamit ng Diyos. Amen. Mga kapatid, walang kaduda-duda. Maraming magdududa, pero merong hindi magdududa. Yun ang kaganda. Maraming hindi naniwala noong panahon ni Noah, pero may naniwala si Noah. No? Kunti nga lang. They failed to recognize John the Baptist. They failed to recognize Jesus Christ. At the history repeat itself. No? Hindi nila ma-recognize yung propeta na tulog na. Pinatay na nga si John the Baptist, pinugutan na ng ulo. Hindi pa nila alam, pati yung mga alagad.
Pero nung sinabi ni Jesus Christ na ginawa na nga nila yung gusto nilang gawin sa kanya, ay, si John the Baptist yun. Buti naalala nila. No? Eh ngayon, ay, si brother ano yun, yung ginamit ng Panginoon. Yung nag-explain ba ng serpent seed? Yun yung brother natin. Yung nagsabi na posible na manganak ng dalawa yung nanay ng kambal na magkaiba yung tatay. Ang tagal ko lang narinig yun na. Ngayon naniniwala na ako dahil nasaksihan niya, kaya siya naniwala. O maniwala ka sa hindi lang dun sa sinabi niyang yun. Maniwala ka dun sa mga mensahe niya sa huli panahon na ito. Kasi magbibigay ng buhay na walang hanggan. Anong halaga nung malaman lang sino mang doktor, sino mang siyentipiko na malaman nila? Anong halaga? Anong halaga na malaman ng ibang mga manggagawa o ibang mga pastor na pwede pala yun na manganak ng kambal na magkaiba yung tatay dahil na-prove ng science? O na-prove ng Diyos? Dapat sumunod tayo sa Diyos. No? Na posible. So sa Genesis pa lang, posible na. Amen. 6,000 years ago na. Natama yung salita ng Diyos. Pwede. Pagkatapos, sasabihin ng maraming pastor, ibig mo sabihin, hindi anak ng Diyos si Cain? Nanganganak pala ng masasama. No? Hindi ganun. Hindi talaga anak. Kaya ano sabi niya, you are of your father, the devil. Lahat ng tumatalilis, kumukontra sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang ama ninyo ang diablo. Masakit ito, mga kapatid. So, sino man ang mabigo na tanggapin at unawain ang mensahe sa oras na kinalalagyan natin? Message of the hour. Mapapahamak. Lahat ng nabigo na maunawaan yung mensahe ni Noah, napahamak. So, lahat ng mabibigo na makaunawa at matanggap ang mensahe sa huling panahon na ito, mapapahamak. Hindi sa tubig, kundi sa apoy, mga kapatid. Praise God, the history repeat itself. So, ganun nagpahayag ng simple ang Diyos na mahirap unawain ng mga nagsisipag-aral sa mga eskwelahan. So, God revealed Himself in simplicity. Amen. Tanggapin natin siya, be simple, humble yourself. At tingnan ninyo kung paano magpapaunawa ang Diyos sa atin. Mahirap unawain ng tao, pero madali lang ito, mga kapatid. Hindi ginawang mahirap ng Diyos para hindi maintindihan. Ginawa niyang madali para maintindihan natin. Kaya lang, nagsipag-aral ang mga tao, ginamit yung karunungan ng tao, kaya hindi nila maintindihan. So God revealed Himself in a simple way. God bless you, brothers and sisters. Magsitayo tayong lahat, mga kapatid. Si Brother Julius ang magko-closing prayer. Samahan ninyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God, hallelujah Lord God, hallelujah. O dakilang Ama, nawa, naluwalhati ka sa mga nakaraang oras na aming pagbubulay-bulay ng iyong mga banal na salita. Ano man po ang hindi pa namin naunawaan, O Ama, sagana ang iyong biyaya, magpakahayag ka sa amin. Tulungan mo kami habang kami nagsisipaghintay sa pag-agaw, O Ama. Salamat sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Ibinabalik ko sa iyo lahat ng karangalan, O Ama, lahat ng papuri. I-bless mo po kaming lagi, maging sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita sa mga susunod na mga oras. Puspusin mo ang bawat isa ng iyong Espiritu Santo at sa mga karamdaman na dumadating habang kami nagsisipaghintay, ang mga ubot sipon, discomfort sa mga katawan, ang mga lagnat, O Ama, lubos mo kong pagalingin. Sino man ang may karamdaman, maging sa aming mga mahal sa buhay, O Ama, tulungan mo pong magsigaling kaming lahat. I-bless mo po, O Panginoong Diyos, maging ang mga mahal sa buhay ng aming mga kapatid. O Ama, napakasarap makasama sa buhay. Habang kami nagsisipaghintay sa iyo, ang mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, O Ama. So ano po ang magagawa namin, kundi ang ibahagi ang iyong mga banal na salita na ang buhay na ito ay pansamantala lamang sa sanlibutan na ito.
Subalit meron kang inihanda na buhay na walang hanggan, kung saan makakapagpatuloy ang aming mga kaluluwa at espiritu, O Ama. Kung kaya nangako ka na ang mga sumasampalataya sa iyo ay hindi mamamatay, sapagkat ikaw ang life and resurrection. Thank you, Lord God. Pagalingin mo po, maging si Lazaro na binuhay mo, O Ama, ay muli itong namatay. Sino kami upang pumigil sa mga ganun na paano makakalabas sa sanlibutan na ito ang isang taong ipinanganak kung hindi dadaan sa ganung kalagayan. Subalit mayroon kaming hinihintay yung body change upang hindi na namin matikman ang kamatayan sa laman, kundi babaguhin mo kami, aalisin mo yung kamatayan, at kami ay kukunin mo at sasalubong sa aming Panginoong Jesus sa alapaap. Nawa, yun po ang mangyari sa church na ito, O Ama. Pagpalain mo pong mga kapatid ko pong nagsipakinig na ito, maging ang nasa sa sala, O Ama, pagpalain mo po silang maging ang mga nagsipakinig sa internet at ang mga makakapakinig sa mga mensaheng ito, anumang oras na nilang mapakinggan. Bigyan mo po ng mapagpakumbabang puso upang maunawaan ang mga banal mong salita, makaabot kaming lahat sa unity of faith and unto the knowledge of the Son of God. Thank you, Lord God, sa iyo pong lahat ng papuri, lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.